Okay, so ang message po natin today is all about prayer. Ayan. So ang sermon natin today is called The Prayer Fruit. Ayan. Siyempre gusto natin yung prayer natin fruitful. Alam niyo po ba na the norm in the Christian life is the answered prayer? I think it's quite not normal if we are not receiving answers from God in our prayers. So normal po, normal sa ating mga anak ng Diyos na sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Because God wants our prayer life to be successful and fruitful. In the Bible, in book of Matthew chapter 7, verses 7 to 8, Jesus said, "Ask and you will receive. Knock and it will be open. Seek and you will find." Alam niyo po, there are reasons bakit minsan, sana hindi madalas, minsan hindi natin nare-receive yung answers ng Lord sa ating mga prayers. Kasi 'di ba sabi sa James 5:16, if you remember this passage, in book of James chapter 5 verse 16 says, "The effective prayer of a righteous person availeth much." So, nandun na tayo for being righteous in the sight of God. Alam naman natin na ang prayer natin is effective and powerful. Pero kung sinabi ng James 5:16 na merong effective prayer, meron ding ineffective prayer. Amen to that. So, the prayer of a righteous person, unang-una, ang ibig sabihin nito, yung prayer natin kasi nakabase ito in a relationship. Kaya 'di ba, sabi nga ni Jesus, when you pray, say, "Our Father." So unang-una talaga, ito yung tinatawag nating confident natin as Christians bilang mga anak ng Panginoon. Yung prayer natin is effective and powerful. Nga lang minsan nagtataka tayo, bakit ganun? Ang dami kong prayers, bakit ang tagal na ng mga prayers ko hanggang ngayon hindi pa sinasagot? Okay, so pag-usapan po natin yan. Pero naniniwala tayo that prayer is powerful. Amen. Okay, ang tanong, when was the last time you prayed? Pag Sunday, pag church, kailan ka huling nag-pray? Okay? So, naniniwala tayo, prayer is powerful. Okay. So, tingnan natin. Sabi natin kanina, ang prayer, nakabase yan talaga sa relationship. Kaya itinuro talaga ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sabi niya, when you pray, pray and say, "Our Father." So meron talagang relationship sa prayer natin. Okay? Again, samahan niyo po ako. Please open your Bible in book of Luke, chapter 11, verse 1. And please join me in reading. Verse 1. Ayan. Once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of his disciples came to him and said, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." So yung background po nitong story na to, if you read the Gospel of Luke up to this point, you will find that Jesus prayed again and again and again. So, manonotice po natin that with almost every kind of circumstances, connected talaga yung prayer ni Jesus. In every circumstances, we find Jesus in prayer. Kagaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, if you read the Gospel of Luke, makikita mo dito talaga na connected with almost every kind of circumstances that you could imagine. We find Jesus talagang, he prayed again and again and again. So, alam talaga ni Jesus yung importance ng prayer. Okay. So, again, praying before he did, praying when things happen, pag nag-manifest na, makikita natin. In short, nagpe-pray si Jesus bago pa man gumawa ng kahit ano. Again, he prayed
Pag nag-manifest na yung prayer, well, of course, I believe ito yung Thanksgiving prayer ni Jesus. And of course, prayer or praying in this circumstance. He prays, and prays. Nagpe-pray siya during or doon sa process. And na-notice din natin, his disciples were watching this and they were deeply impacted. Na nakikita nila si Jesus na nagpe-pray. And one of Jesus' disciples, sabi nga si John, apparently, appointed siya by other disciples. Siguro sabi ng mga kasama niya, John, pakitanong mo nga, napapansin natin na si Jesus lagi nagpe-pray. Di ba? Pwede ba puntahan mo si Jesus at pwede ba tayo magpaturo sa kanya kung paano manalangin? So, ayun na nga, from the story, nakita natin lumapit si John and probably he's the representative of other disciples. At ito nga yung sabi ni John, Lord, teach us to pray. Dahil lagi nila nakikita si Jesus nagpe-pray. So, I want you to notice that after observing Jesus all these times, spending time with them, their request was not, Lord, teach us to preach. Diba? Mapapansin mo, hindi yun yung request nila kay Jesus. Hindi sinabi ng mga disciples na, Lord, teach us to preach. Teach us to dance. Teach us to sing. Or teach us to cast out demons. Or teach us to heal the sick. Ang request nila, Lord, teach us to pray. So, nakita nila yung importance. Nakita nila how Jesus modeled prayer. So, nakita rin nila na before, in the process, and after, Jesus prayed. They had realized that Jesus' prayer life was the key to everything else that happens. Nakita nila, kasama nila si Jesus going from one place to another, at nakita rin nila yung mga working miracles ni Jesus in between. So, they had realized that the intimacy to the Father is the key to victory. Ito yung sinasabi natin, na ang prayer talaga natin, church, first and foremost, is based on relationship. That's why, yun yung reason na kaya ang prayer natin starts with our Father. Kasi alam natin, meron tayong Ama na nasa langit, who hears, who listens, and who answers our prayers. Amen po ba yon? Now, the question is, effective ba yung prayer natin? Fruitful ba yung prayer life natin? Kung tatanungin ko po kayo ngayon, marami na bang sinagot sa mga prayers ninyo? Marami pa ba kayong hinihintay? Amen. Now, so personally, what do you think? Yung bang prayer mo effective? Tanong mo yung katabi mo, effective ba yung prayer mo? Kasi God wants our prayer life to be fruitful. At na-realize nung mga disciples ni Jesus na yung key to a fruitful prayer life is the intimacy to the Father. At yun din yung key to victory. Then, nakita din po natin, nabasa din natin from the story, Jesus taught them with His words and His lifestyle. So, ang prayer ay lifestyle ng isang Kristiyano. Ang prayer ay lifestyle ng isang anak ng Diyos. When was the last time you prayed? Yun ang tanong. Well, of course, inaasahan ng Panginoon na we pray. Now, tingnan po natin. Let us study the requirements of effective prayer or fruitful life of prayer. Tingnan natin from the text that we have read. Number 1, the first requirement is this. Basahin po natin. John chapter 15, verses 1 to 7. Okay. Number 1 is that we abide in Him.
Verse 1 says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Verse 4, abide in me. Pakisabi nga po, abide in me. And I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Now, upon reading this, mapapansin po natin, the first 7 verses of this chapter, ilang beses ginamit yung word na abide? Mapapansin niyo po, 7 times. So alam naman natin ng Bible, pag paulit-ulit, ini-stress niya yung importance. Okay? 7 times, only in this chapter, from verse 1 to verse 7, yung word na abide, 7 beses pong inulit-ulit. So Jesus said, if you abide in me, you will bear much fruit. Ito yung sinasabi natin na lagi na, apart from me, you can do nothing. And the context he was talking about in this passage is the prayer fruit. Alam niyo po, the word abide, isang Greek Bible scholar translates the word as to maintain a living fellowship. Yun po yung gusto ng Lord dito sa atin. Yung magkaroon tayo ng fellowship with Him. Sa Tagalog, the word abide means manatili. Manatili tayo sa Panginoon. Ano man yung mga circumstances, in good times, in bad times, dapat nananatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong hihiwalay. Amen po ba yun? Pwede po ba pakisabi sa katabi mo, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. You abide. Diba? Hindi pwedeng mag-disconnect yung branch na yun. Diba? Sa Panginoon. Kaya pala, merong mga unanswered prayer kasi wala namang abiding. Walang abiding eh. Kumbaga parang lalapit lang ang tao pag may kailangan sa Diyos. Nangyayari po ba yon? Di ba? Lumalapit lang, tapos ang paglapit pa sa Panginoon, puro pahingi. Lord, di ba? Pengi ako ng ganito, pengi ako ng ganyan. Wala naman talagang abiding na nangyayari. So, makikita mo dito na magkaiba pala yung relationship at saka yung fellowship. Do you agree? Kasi wala namang favoritism kay Lord. Di ba? There is no respecter of any person, ang sabi ng Bible. Walang favoritism sa Lord, pero merong malapit sa Kanya. Parang sa atin, di ba? Wala naman tayong favoritism eh. Pero merong malapit sa atin. Sino yung malapit sa atin? Siyempre, yung lagi nating kasama. Tama? So, makikita mo dito, pwedeng mangyari na meron kang relationship, pero wala ka namang fellowship kay Lord. Pwede mangyari? Parang ang nangyayari kay Lord, parang LDR. No? Parang long distance relationship. Lalapit lang pag may kailangan. Amen. Parang wala ata ako sa BOCC. No, magkaiba yung relationship sa fellowship. Yes, meron tayong relationship sa Panginoon. Mga anak tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Pero how about your fellowship with Him? How's your fellowship with Him? When was the last time you prayed? Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, walang favoritism kay Lord. Pero merong malapit sa Kanya.
Siyempre, yung malapit sa Kanya, yung lagi niyang kasama, yung laging nagko-commune sa Kanya, yung laging nakikipag-usap sa Kanya, yung merong panahon sa Kanya. So, Jesus said, if you maintain a living fellowship with me, then you ask what you desire and it will be done for you. So we need to stay in fellowship with God. Paano po? By prayer. Kailangan na maintain po natin yung fellowship na yon. Kasi sabi nga natin, wala akong kilalang Kristiyano na hindi nananalangin. Because the prayerless Christian is a powerless Christian. And it's not normal sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, na hindi sinasagot yung kanyang mga prayers. You see, hindi kasi po pwede na 7 days a week, hindi po pwede na Monday to Saturday, hindi ka nagpe-pray, di ba? Hinihintay mo lang mag-Sunday, and then, ine-expect mo na magiging fruitful yung prayer life mo. So, we need to maintain a fellowship with God. So, paano natin ma-maintain yung fellowship with God? Kailangan, church, yung prayer life natin, titingnan natin. I'm not talking about something ritual. It's simple, just start your day in prayer. Di ba? Paggising mo sa umaga, manalangin ka. And then, throughout the day, acknowledge Him. And then, syempre, nandun yung devotional time mo, and then, syempre, sa prayer mo, ina-express mo rin yung gratitude mo, yung thanksgiving mo for Him. Kaya, it's very important, church, na we pray. So, if you start doing itong lifestyle na to, like the vine into branches, then you will see an increase and fruitfulness in your prayer life. Alam ko na alam natin in this church, every month meron tayong prayer gathering, every time tayo po'y nananalangin, we start the day in prayer, and during the day we pray, we express our thanksgiving to the Lord, and then at night before we end yung ating pong evening, we pray. So alam natin, importante ang prayer eh. Diba, importante? At nakita ito ng mga disciples ni Jesus. Na-notice nila si Jesus. Jesus prayed again and again and again. Before, in between, and after He prayed. Okay, so sa atin, kaya po binigay sa atin John 15, chapter 1, verse 2-7, the word abide is for us to maintain that fellowship. And that fellowship, ma-maintain natin yan through prayer. Amen po ba yon? At alam mo ba na gustong-gusto ng Lord pag nagpe-pray tayo? Gustong-gusto niya kasi yung nakikipag-commune tayo sa Kanya. Actually, miss na miss nga tayo ng Lord eh. Gusto niya na lagi tayong nagde-depend talaga sa Kanya through prayer. Kasi when we pray, nagsisend tayo ng message kay Lord na, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Tama ba? Eh siyempre, through prayer, doon din natin na-express yung pasasalamat natin. Napakarami. Naniniwala ba kayo na ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon? Ngayong umaga lang, di ba? Yung protection ng Lord sa atin, binigyan pa tayo ng buhay ng Panginoon. Ngayong araw na to, binigyan tayo ng pagkakataon to worship together in this place. So napakarami nating dahilan para express yung ating gratitude to the Lord. So, that's number one. Okay, number one is, kailangan talaga mag-a-abide tayo sa Panginoon. At yung abiding na yun is to maintain that fellowship. Huwag niyong kakaligtaan ng manalangin. Kasi gustong-gusto ng Lord talaga na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Amen? Well, of course, when we talk about prayer, napakalawak kasi, di ba? Ang daming ways ng paano natin gagawin yung prayer natin. Napakaraming paraan. Pero in this context ngayong umaga, ito yung gusto natin pag-usapan. Di ba? Paano magiging effective and fruitful yung prayer natin? Number one, sinabi na nga ng Lord, di ba? Abide in me 7 times. And if we do that, whatever you ask in prayer, He will give you the desires of your heart. And kayo mismo makakapag-testify nun. Di ba? Kayo mismo, maraming sinagot si Lord sa mga prayers ninyo. Amen? Now, just number one. The number one requirement is abide in God. Number two is, or the second thing is,
Dito rin mismo sa chapter na to, in verse 7, sabi po dito, if you abide in me and maintain that fellowship, and my words abide in you. Di ba? Fellowship, and then di lang yung fellowship, yung word ng Lord din nag-aabide din sa atin. Ibig sabihin, yung word talaga niya yung final authority natin in everything na ginagawa natin. Ask what you desire, and it shall be done for you. So, dito, ni-reveal dito ng Lord yung will niya through His words. Ibinigay niya na dito yung key to fruitful prayer life. Sabi niya, maintain that fellowship, okay? Abide in me, and then abide in my words. So, magkasama yon. Now, pag-usapan natin yan. Alam niyo po, marami kasi mga tao, when we talk about abide in my words, marami kasi mga tao, they pray crazy prayers. Maraming mga prayer hindi naman talaga scriptural eh. 'Di ba? Sabi nga natin, 'di ba, when we pray, we must pray in accordance to His words. Tuturo ko po sa inyo mamaya 'yon. You pray in accordance to His words, not against His words or His will. Okay. So ano ba yung mga crazy prayer minsan? Minsan meron ako napanood na isang movie. Ano lang naman 'to? Isang movie lang naman ito na merong mga hold up ng bangko. Mga hold up ng bangko, hinihintay nila mag-open yung bank. And then, habang nagkukwentuhan sila mag-open yung bank, nalaman nila, pareho pala silang nag-a-attend ng Christian church. Nung nalaman nila, na-surprise sila pareho. Okay. Tapos nakita nila, nung yung guard nagbubukas na ng bangko, ang sabi nung isa, kasi hold upin nila yung bangko, sabi nung isa, pray muna tayo. Napag-ingatan tayo ni Lord. So, yun yung sinasabi natin eh. Di ba? Mayroong mga prayer na hindi siya accordance to His will or His words. Di ba? Those were crazy prayers. Di ba? Paano sasagutin ng Panginoon yung panalangin na yon? Amen ba yon? Tingnan ninyo kung ano yung sinasagot ng Lord na prayer. 1 John chapter 5, verses 14 to 15. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. Church, ang ganda eh. Ulitin ko, a prayerless Christian is a powerless Christian. Alam mo to, from the time na nakilala mo ang Panginoon, alam mo na kailangan natin ng prayer because that's the way how we commune with the Lord. Di ba? Alam natin, sabi ko nga, pag pinag-usapan natin ng prayer, ang dami-daming mga principle ng prayer na dapat natin pag-usapan. But in this context, tingnan lang muna natin kung ano yung mga effective na ways para maging fruitful yung prayer life natin. Now, dito sa 1 John 5:14, makikita mo, ni-reveal dito ng Lord yung key. Di ba? Paano tayo magiging confident na yung prayer ko umaabot sa puso ng Diyos? Umaabot sa langit, hindi hanggang kisame lang. Di ba? Sabi dito, now this is the confidence. Kailangan talaga magkaroon tayo ng confidence that we have in Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. So makikinig lamang ang Diyos sa panalangin na naaayon sa kalooban niya. So those crazy prayers, church, hanggang kisame lang yun. Hindi dinidinig ng Panginoon yung mga hinihiling natin na hindi naaayon sa kalooban niya. Kaya the always question is, sabi ko, ito narinig nyo na to many times. For example, ikaw ay father or you are a mother, you are a parent, at lumapit sa iyo yung anak mo. Nung humingi sa iyo ng, Mommy, Daddy, pengi naman akong 100 pesos. Okay. Humingi, parang prayer, Lord, pengi naman ako ng bahay. Pengi naman akong sasakyan. Lord, yung ministry ko, i-increase mo naman. Di ba? So, anything we ask according to His will, He hears us. Now, the same thing, pag lumapit sa yung anak mo, humingi ng 100 pesos, anong una mong itatanong? Saan mo gagamitin? Tama ba? Humingi sa iyo ng 100 pesos, yung anak mo, 5 years old. Anak, saan mo gagamitin yung 100? Amen? Now, pag tinanong kayo ng Lord doon sa hinihingi nyo ngayon, Lord, pengi naman ng bahay, pengi naman ng bagong trabaho, pengi naman ng partner.
Ang tanong ng Lord, bakit? Bakit? And God sees your heart. Alam ng Lord. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? He sees your heart and He knows the desires of our hearts. Kaya church, ang effective na prayer, ano man ang hingin mo sa Lord, dapat ito in accordance to His will. Kasi kung may prayer, katanong ko sa inyo kanina, kumusta yung prayer life ninyo? Marami na bang sinagot? Amen, marami na pastor, sinagot ang prayer ko. Well, naniniwala ako, according yun sa will ng Lord, kaya binigay ng Lord. Baka may mga prayer kayo ngayon na hindi pa binibigay ng Lord, balikan mo, baka mamaya, nagko-contradict yan sa will ng Lord. Lord, payamanin mo ko para itong mga kamag-anak ko na maisumpa ko pag yumaman na ako. Di ba? So, hindi mangyayari. Kaya, church, this is a basic principle in prayer. Bago ka humingi, alamin mo muna kung bakit mo hinihingi at alamin mo kung ito ay in accordance to His will. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. O yan principle yan ng prayer, kaya balikan mo yung mga prayers mo. Baka meron kang hinihingi, sabi nga ng Bible, di ba? You ask not, you receive not because of wrong motives. Kasi God sees your heart. Sayang nag-pray na rin lang naman tayo. Gustong-gusto naman ng Lord na sagutin yung prayer natin. Gusto niya maging effective and fruitful yung prayer natin. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. So, church, ibig sabihin nito, there's an assurance spoken of here. It is God's word that reveals His will. Kaya sabi, abide in me and abide in my words. So dito, nireveal ng Lord na you pray in accordance to His words and will. Na we know na we are confident that if we ask anything according to His will, He hears us. His words reveals His promise. It's the revelation of His will. In New Testament book, in book of Ephesians chapter 5:17. Kaya pala sabi dito, don't be unwise, but understand what the will of God is. Kasi it's very important. It's very important na kailangan alam natin talaga kung ano yung will ng Lord sa life natin. Paano ko malalaman, pastor, kung ano yung will ng Lord sa akin? Kaya sabi ng Lord, know His words. Abide in my words. Diba? Yung sinasabi natin, Monday to Saturday, hindi ka nag-pray. Pagdating ka lang ng Sunday, magpe-pray sa church, tulog pa. Tama. Tapos, Monday hanggang Sunday, hindi ka naman nagbasa ng word. So, paano mo malalaman yung will ng Lord? Kaya ngayon, ang nangyayari, pagbuka ng bibig natin sa panalangin, unang-una, ineffective na yun kasi hindi naman yun in accordance to His words. Kaya sabi ng Ephesians 5:17, don't be unwise, but understand what the will of God is. Now, ang tanong is, paano ba mag-pray in accordance to His words and will? Ayan. Paano kayo yung spoken word ni Jesus, the Bible, pag binasa natin, malalaman mo doon yung will ng Lord eh. Will ba ng Lord na ang healing ba kalooban ng Diyos? Amen? Yung provision, pangangailangan mo ba ay will ng Lord? Amen? Gusto ba ng Lord, happy ka? So lahat yun, will ng Lord yun, church. If you read your Bible, makikita mo lahat yun, gusto ng Lord sa atin yan. Even the prosperity of His people, gusto niya tayong i-prosper in whatever we do. So will ng Lord yan. So paano ka magpe-pray in accordance to His will? Yan, paano ka magpe-pray in accordance to His will? Ganito yan. When you pray, sabi ng Bible, then nando ka na sa abiding ka na kasi you maintain that fellowship. When you pray, when you commune with God, nando na yung fellowship natin sa Lord. Okay. Now, paano ka naman magpe-pray effectively in accordance to His will or His words? Now, tinanong ko kayo kanina, ang healing ba ay will ng Lord sa atin? Hello?
Amen. Ang provision ba ay healing ng Lord, will ng Lord para sa atin? Yes, you said amen. Now, ganito yan. When you pray according to His Word. Lord, after you give thanks, of course, eto na, hihingi ka na kay Lord. Lord, sinabi mo po, you said in your Word, that healing is your will for us. Kaya Lord, you said in your Word that you are God that healeth us. Lord, kiniklaim ko yung healing mo para sa akin. Lord, sabi mo, you will provide. You are the God who sees and provide. Kaya I pray, Father God, for your provision. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung prayer na yon? Kasi yun yung praying according to His words. Kasi siya yung nagsabi nun. Sabi niya, ako yung Diyos. I am the God that healeth you. I will provide. I will never leave you nor forsake you. Lord, sinabi mo, you will never leave me nor forsake you. Lord, sinabi mo na if God is for us, no one can be against us. Lord, you said in your word. Diba? Kiniklaim natin yung sinabi niya. Yun yung prayer natin. Yun yung hinihingi natin. So, when you pray in that manner, church, I believe, effective and fruitful yung prayer life natin. Amen ba yun? Nga lang, paano mo malalaman yung will ng Lord kung hindi mo alam yung word? Kaya ganun na lang lagi sasabi natin, magbasa ka, mag-devotion ka para malaman mo yung will ng Lord sa'yo. Di ba? Merong covenant ang Lord sa atin. Ang covenant ng Lord, dumadating yung time, di ba? Dumadating yung time na pakiramdam mo minsan parang walang-wala na. Walang-wala na. Pero nandiyan yung Holy Spirit, i-remind ka na the Lord will provide. Kasi alam mo sa heart mo, alam mo, ito yung covenant ng Lord sa akin. Ito yung covenant ng Lord, ito yung promise ng Lord sa akin that He will provide. Hindi niya ako pababayaan. He will never put me into shame. So, nakuha nyo? Hello? So next time you pray, well, of course, abiding is very important. Abiding, to maintain fellowship with the Lord, it's very important. Next is, abide in His words. Kasi siya naman nagsabi nun eh. Ano sabi doon sa binasa natin? Pakibalik nga po sa John chapter 15, verse 7. If you abide in me, this is the sixth time, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. So church, hindi po ito ritual, di ba? Hindi po ito mechanical o whatever, pero naniniwala ako na itinuro sa atin ng Panginoon yung principle of effective prayer life. So, sabi nga don't be unwise, but understand the will of God is. Kasi gustong-gusto ng Lord na sagutin yung prayer natin eh. Alam problema, mukhang may problema doon sa prayer natin. Parang wala tayong confidence, di ba? Sino dito yung nagpe-pray na ikaw mismo nagdududa kung sasagutin? Sino? Di ba? Yung nagpray ka pero after mag-pray, parang imposible ata yung hiningi ko kay Lord. See, church, how powerful prayer is. It's very important. It's very important. Again, the prayerless Christian is a prayerless Christian is a powerless Christian. Kailangan mong matutunan manalangin. Kasi yun talaga yung secret talaga. Talagang tinuro talaga ni Jesus talaga when you pray. Based po yan sa relationship natin sa Ama. Amen? So, yun yung confidence natin, mga kapatid, na we know na God listens, He hears us when we pray, and He answers. Yun yung confidence natin. Now, tingnan natin dito, i-paraphrase natin ito, yung sa John chapter 15, verse 7. If you maintain a fellowship with me, okay? And if my word abide in you. So nakuha nyo na, huwag ka lalayo. Diyan ka lang. Namimiss ka ng Panginoon. You commune with Him in prayer. You fellowship with Him. Go into your room. Sabi nga ng Bible, di ba? Pray and then ask and you will receive. Basta ang hingin mo is according to His will.
If you maintain a fellowship with me, and if my word abide in you, I command you to ask at once something for yourself, whatever your heart desire, and it will become yours. So, may natutunan po ba tayo doon sa verse 1 and 2 ng effective and fruitful prayer life? Number 3. The third requirement is forgive. Pakisabi nga po sa katabi mo, forgive. Ano kinalaman, Pastor, ng forgiveness sa prayer? Open your Bible in Mark 11 verse 25. Sabi dito, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So, when we pray, we forgive anyone with whom we're holding a grudge so that we can be forgiven. Ayun na. Sabi sa atin, ang bilin sa atin ng Panginoon, pag tayo daw ay nanalangin, sino man yung naalala natin, meron tayong grudge, meron tayong galit, sama ng loob, patawarin natin muna. Baka naman ito ang hindrance ng prayer natin. Baka naman kaya hindi sinasagot yung ating panalangin, doing all the principles ng effective prayer life. Baka ito naman ang kulang natin. Baka naman meron tayong kailangang patawarin muna. Pwede niyo ba akong samahan dito? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, patawarin mo na. Alam niyo po, kasi sa society natin, has almost reached the pinnacle of being offended by every small misstep. Diba? Maliit na bagay, ang dali natin, ang bilis nating magalit. Kaya, pansin nyo, from the past generation up to this point, itong generation natin, mas marami yung mga road rage ngayon. Diba? Ang dali nating, sabi nga, diba, sa salitang kanto, pumutok yung fuse. Diba? Ang bilis. Ewan ko kung dala lang ng init ng panahon yun. Pero diba, parang ang bilis nating ma-offend, ang napaka-sensitive natin, maliit na bagay, we're angry about so many things. Tama po ba yung sinasabi ko? No, parang I don't know, because maybe fast-paced na ang buhay natin ngayon, yung generation ngayon, or baka naman dala lang ng init yan, ng panahon, kaya mainitin na rin ang ulo natin. Di ba? Maaring siguro dala ito ng mga disappointments in life. Di ko alam, pero alam ko lang, we have reached the pinnacle of, being offended by every small missteps. Malilit na bagay, no? Malilit lang na bagay. Pinag-aawayan, di ba? Sunog na kanin, pag-aawayan. Sunog na itlog, pag-aawayan. Tama po ba ako doon? Alam nyo ba, forgiveness isn't given a second thought because forgiveness is to your advantage. Explain ko po sa inyo yan mamaya. Alam nyo ba na ang pagpapatawad ay talagang advantage mo naman, hindi naman doon sa taong pinatawad mo? Kasi pag nagpatawad ka, pinalaya mo yung sarili mo. Di ba? Anong pakiramdam ng paggising mo pa lang siya na naiisip mo? Di ba? Hindi lang yun. Nakasabay mo pa sa bus. Ano pakiramdam? Alam nyo ba, katatapos lang ng Holy Week, no? Alam nyo ba na in the final hours of Jesus' life on earth at the cross, He chooses to pray for others instead of asking for revenge? Alam nyo ba na isa to sa mga 7 last words ni Jesus? Instead of seeking revenge, di ba, ginulpi siya, binugbog, ipinako. Imbis na mag-revenge siya, ano ang sabi ng Luke chapter 23 verse 34? Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do.
And they parted his raiment and cast lots. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Forgiveness is to your advantage. Alam mo ba, ito real talk ha, alam mo ba na marami kang taong kinagagalitan, maggalit ka, inis ka, masama ang loob mo. Alam mo ba na marami kang taong ganon na hindi alam nung tao na yun na galit ka? Hindi niya alam. 10 taong ka nang galit sa kanya, hindi niya alam. Amen. Hindi lang ni-replyan yung text mo, nagalit ka na, binlock mo na. Di ba? Hindi ka lang na beso-beso, akala mo hindi ka na importante. Amen? Nabati ka lang na bakit ganyan ang itsura mo ngayon. 15 years mo nang hindi binati. Hindi nila alam, di ba? So, forgiveness is to your advantage. Palayain mo na yung sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, palayain mo na yung sarili mo. Amen? It's to your advantage. Di ba? Eh, pastor, hindi naman humingi ng tawad eh. It's to your advantage. Patawarin mo. Amen? The final hours of Jesus, He modeled this forgiveness. Di ba? Father, forgive them for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Instead, sinabi ni Jesus, Father, forgive them. Grabe, no? Ano nyo ba yun? Nafe-feel nyo ba yung weight na yun na kung siguro meron lahat ng reasons si Jesus para mag-revenge, di ba? Nasa kanya lahat ng dahilan para gumanti, pero mas pinili niya magpatawad. Hindi lang naman ito yung first time na minodel ni Jesus that He shows us the right way to pray. Remember, in Book of Matthew chapter 6 verse 12, sabi sa Tagalog, yung Tagalog version, patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ito rin yung prayer na itinuro ni Jesus? Tinuro sa atin ito. Baka naman ito ang pumipigil. Ito yung mga hindrances. Kaya hindi sinasagot yung prayer natin. Baka punong-puno yung puso natin ng galit. Amen. Na-imagine nyo ba ang world kung itong example na to, itong minodel ni Jesus na to, we actually follow through? Where we show forgiveness or grace to someone na mga nakasakit sa atin, sinaktan tayo, na talagang, Lord, forgive them as I forgive them. Meron akong passage sa Bible, one of a new revelation sa akin. Okay? Pero basahin muna natin itong passage na to. In Philippians chapter 4, 6, 7, alam ko, alam nyo to, meron sa inyo, life verse pa to, pero tingnan natin kung ano yung new revelation dito sa passage na to. Sabi dito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, church, pakisabi nga po, the peace of God. That the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now, kung ipaparaphrase natin itong Philippians 4:6-7 na to, sabi dito, with thankful hearts, offer your prayers and requests to God. Then, God will bless you with peace that no one can completely understand. Ito yung sinasabi natin niya, minsan, pagka talaga hinayaan talaga natin ang Holy Spirit talaga mag-work sa atin, mag-aabay talaga tayo doon sa will at saka sa word ng Lord, and then minemaintain natin yung ating fellowship with the Lord, meron talagang peace. Peace na tayo mismo hindi natin maintindihan. Ikaw mismo hindi mo maintindihan yung sarili mo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung sarili ko. Bakit ko napatawad yung tao na yun? After all ng ginawa niya sa akin. Kasi nga, sabi dito, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So, ibig sabihin, as we paraphrase this passage, the only way that you could win over trouble, kasi ang daming ang kaguluhan di ba? The only way to win that trouble is by being peaceful.
Yung kailangan talaga natin yung peace of God eh. By being peaceful, not being more troublesome, because troublesome attitude begets a troublesome reaction. Kagaya nga po na nabanggit ko kanina, because people reach the point na masyado na tayong sensitive, magagalitin. Di ba? Kaya pagka nasaktan tayo, ang tendency, ang gusto natin, makabawi. Tama ba? Gusto natin makabawi. Now, naaalala ko tuloy yung Newton's third law of motion. Di ba? Ano yon? For every action, there is an equal and opposite reaction. Gusto natin lagi bumawi. Tama? Gusto mo makaganti. Di ba? Kasi nga, yun yung the opposite reaction lagi. So, ang problema, pag ganun yung attitude natin, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina, the only way you could win over trouble, is by being peaceful, not by being more troublesome. Kasi ibig sabihin ng by being more troublesome, yung gusto mo na lang, lagi na lang babawi. Di ba? Hindi natin talaga kayang magpatawad talaga. Kasi alam nyo po, ang tendency nito, hahaba lang ng hahaba yung gulo. Tama? Hahaba lang ng hahaba ang gulo. Ang pinakamagandang paraan kasi ay payapa at tahimik, matiwasay na buhay. Pag marunong ka magpatawad, tahimik ang buhay. Buhay mo, unang-una. Di ba? Yun ang pinakamagandang paraan. Matiwasay na buhay. Kapag tayo naguguluhan, natatakot tayo, nababagabag tayo, ang kailangan natin ay peace of God. That transcends all understanding. Ito yung sinasabi ng natin na that transcends all understanding. Completely, hindi mo rin, ikaw mismo, hindi mo maintindihan. Parang sabi mo, hindi naman ako yun Diba? But because of, by the grace of God, and because of the peace of God na nag-e-empower sa'yo, natututunan mo magpatawad. Tama? At yung fruit doon sa'yo, yung pagpapatawad mo, siyempre, mapayapang buhay. Ang problema kasi kaya humahaba ang gulo kasi gusto natin makabawi. Diba? Sabi ng Lord is, do not repay evil with evil. Vengeance is mine, ang sabi ng Lord. Sabi, di ba? Alam mo yon, di ba? Again, according to His words, vengeance is mine. Sabi ng Bible, si Lord ang bahala, siya ang gaganti para sa iyo. Parang ikaw na ang gumaganti. Lord, tulungan ko na kayo. Ang tagal Ang tagal, hindi ko makita, Lord Gusto ko makita siya na gumagapang, Lord. Tama? Di ba? Hinihintay natin yun, no? Umamin kayo. Di ba yung nakasakit sa inyo, ginawang ka na masama, gusto mo makita siyang gumagapang. Amen. Say amen nga po kung naunawaan nyo yun. Kasi nga, dito, sa peace of God, ang pinopromote dito, hindi pinopromote dito na yung Newton's third law. Di ba? Bawi-bawian lang tayo. Hindi po ganon. Ang sabi ng Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. Ipagpasa Diyos mo na lang. Siya ang bahala, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. See? Bahala na si Lord. Nagpatawad ka, according to His word, sabi ng Lord, forgive them. Di ba? Ginawa mo yung kalooban ng Panginoon din, si Lord na bahala doon. Si Lord na bahala doon. Amen ba yon? And then, syempre, ang bunga nun, matiwasay ang buhay mo. Matiwasay. Hindi mo na pinalaki yung gulo. Ang hirap kaya nung ganun yun, di ba? Bawian. Hahabol-habol ka pa sa motor. Yan, tuloy. So, Philippians 4:6-7, kung again I love to paraphrase this passage kasi mas lalo nating nakukuha siya. Another way of reading this means, the peace of God tells you to be peaceful when you have all the reasons to be troubled. Yun yung peace of God Pag meron kang peace of God, church, ang sinasabi niyan sa puso mo ay kahit na nga lahat ng dahilan nasa iyo na para gumanti.
Pero, ito yan. Number one, the peace of God tells you to be friendly. Ano yung sa atin, salita natin? Kalma lang. Di ba? Pagka meron kang peace of God, sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, chill ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Basta, ibigay mo sa akin yan, ako ang bahala. Amen? The peace of God tells you to be friendly when the entire environment provokes you to be violent. Di ba? Nandiyan pa yung mga nasa paligid mo. Sige, bawian mo yan. Di ba? Yung mga sul, di ba? Ganyan talaga. Deserve niya yan. Pero may peace of God ka eh. Greater is He that is in me than the spirit of this chismosa and chismoso. Di ba? May Holy Spirit ka eh. Nasasabi sa'yo, be-bless kita ng peace of God. When the entire environment provokes you to be violent, magkakaroon ka ng kalmadong spirit. Amen. Amen ba yon? And then of course, the peace of God makes you do impossible. And when you're doing the impossible, you allow God to work. Diba? Kasi yung peace of God, maraming mga bagay sa buhay natin that we are limited. Kaya nga tayo nagpe-pray, we approach the unlimited God. Alam natin, limited tayo. May mga bagay na, Lord, imposible. Pero pag meron kang peace of God, alam mo yung imposible, magiging posible dahil nandun ang Panginoon. Amen? Kaya yung pala yung ibig sabihin ng peace of God that transcends all understanding. Ikaw mismo hindi mo maunawaan, hindi ko maintindihan bakit ganun. Hindi naman ako ganun. Ano nga eh, sabi nga, allow me to use the word, napaka-maldita ko nga eh. Kasi lagi ko naririnig yun eh. Di ba? Ako nga, pag ganyan, sinaktan ako, mananakit din ako. Tama? Pero hindi. Meron kang Holy Spirit that reminds you, diba, that you have the peace of God, that you need the peace of God, and you choose serenity. Okay? Instead, pag ganun ang nararamdaman mo, pray for it. And practice it. When you are provoked, meron ka kasing dalawang choices. Diba? Pag nararamdaman mo yan, may choice ka na. Pagka pinatulan mo, magiging katulad ka niya. Or, ipagpapasa Diyos nyo na lang sila. Sa palagay ninyo, sino magwawagi? Siyempre ikaw. Ikaw ang magwawagi nun kasi nag-operate ka according to God's Word. Sabi nga, forgive eh. Diba? Sino magwawagi sa palagay ninyo? Yung maka-Diyos na pamamaraan o yung sarili mong pamamaraan? Diba? Lord, ang tagal eh. Diba? Diba? Tagal, Lord eh. Tagal ka na, 1 week ko nang pinagpe-prayan, Lord eh. Sabi mo, ikaw ang babawi eh. Tapos ang masakit pa doon, habang hinihintay mo siyang gumapang, nakikita mo pa siya na nagpo-prosper. Lalo ngayon, umiinit kayo yung ulo mo. Di ba? Nararamdaman niya yon? Di ba? Kabaliktaran yung nangyayari. Yung pala, mas magaling mag-pray sa'yo yun. Napatawad ka na pala. Ikaw na lang hindi nagpapatawad. Hello? Oo nga, no? Baka ganun. Kasi, pinatawad ka na, ikaw hindi ka pa nagpapatawad. Ngayon, siya, pinoprosper na siya ng Lord. Kasi nag-abide siya dun sa Word. Amen. Kaya, church, doon gumugulo eh. Gumugulo ang buhay. Kapag pinairal natin yung sarili nating pamamaraan. Kaya sabi ng Bible, di ba, do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge God. Talagang babalik pa rin talaga tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, di ba, pagka sinabi sa'yo, pinwersa ka to walk a mile, sabihin mo, I'll walk 2 miles. I'll walk extra mile. Kasi alam niyo po, ang pagpapatawad, extra mile yun. Hindi madali. Mas madali sabihin kaysa gawin. But you walk extra mile. Pag sabi ng galit sa'yo, hinihingi yung jacket mo, sabi mo, gusto mo pati sapatos. Extra mile eh. Di ba? Pero, church kidding aside, I know it's easier to say than done, pero ganun talaga, doable yon. Kaya minodel ni Jesus eh, doon sa cross, instead na mag-seek siya ng revenge, ang sabi niya, Father, forgive them. Di nila alam yung ginagawa nila. Amen? So, church, alam ko na marami tayong inaasahan sa Panginoon. Marami tayong inaantay, nananalangin tayo.
Alam din naman natin na importante ang prayer. Pero dito sa message natin ngayong umaga, dito ibinigay sa atin yung requirement for effective, fruitful prayer life. Sabi dito, number 1 is abide in Him. Maintain natin yung fellowship natin. Just pray. Pray. Di ba? Meron nga tayo dito, meron tayong kasabihan, di ba? Meron tayong principle na ginagawa sa prayer life natin, di ba? Sabi natin, push mo lang, push. Hanggat wala pa push lang, PUSH, pray until something happens. Ano pa man, dadating din yung araw na yun, sasagutin din ng Panginoon yung prayer mo. Amen? Just abide in Him, huwag kang bibitaw. Huwag kang magdi-disconnect. Otherwise, you will wither. Di ba? Doon ka lang sa presensya ng Panginoon. And then next is, abide in His words. Di ba? Yun yung final authority mo. Kung ano yung kailangan mo, nasa Bible naman lahat eh. It's a life's manual. Nandun naman lahat. You pray for healing because God is our healer. And then you claim it. Lord, sabi mo, ikaw yung Diyos na nagpapagaling sa amin. Kaya ang panalangin ko sa iyo, Ama, is heal me. Touch me. Diba? Lord, sabi mo, you are the God who sees and provide. Diba? Lord, I pray for your provision. I pray for strength because you are our strength. Everything na kailangan natin nasa word niya. So you pray in accordance to His words and His will. Kasi crazy prayers, maniwala po kayo sa akin, magbabounce lang yan. Sayang yung panahon. And of course, lastly, church, forgive. Forgive. Pwede ko ba i-request ang bawat isa to please stand? Pwede ko po bang i-request your eyes closed for a moment? You know what? At this very moment, ini-impress ng Lord sa heart mo yung mga taong nakasakit sa'yo. I know, it's not easy to forgive, but forgiveness is to your advantage. Palayain mo na yung sarili mo para matiwasay, masaya ang buhay. Di ba? Hayaan mo na kay Lord yun. Si Lord na ang babawi para sa'yo. Forgive them. Baka yan lang ang pumipigil sa prayer mo. You just need to forgive. Maaari siguro kayo mga kabataan na nandito. Di ko alam. Pero maaring dumating yung panahon in your life, in the point of your life na merong taong makakasakit sa'yo. I hope maalala mo tong message na to ng Lord. Forgive. Forgive. As your eyes close, yan yung mga tao na kailangan mong patawarin. Hindi mo kailangan antayin na humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo na. Malay mo, pagdating ng panahon, lumapit sa'yo, at least, tanggap mo na siya. Napatawad mo na. When you stand praying, forgive. Amen, Lord. Salamat po. Sabi nga nila, paano ko, Pastor, malalaman kung yung tao napatawad ko na? Gandang tanong, no? Alam mo, ako, isa sa mga katwiran ko sa sarili ko. Kasi hindi naman lahat ng gusto ko magugustuhan niya. Hindi naman lahat ng bagay mapagkakasunduan namin. Pero sabi ko nga, para malaman ko sa sarili ko na napatawad ko na yung tao, di bali na hindi kayo magkasundo, basta hindi kayo nag-aaway. Naintindihan nyo? Mahirap yung may kaaway. No? Ang gulo ng buhay pag may kaaway. Hindi matiwasay yung buhay. Pero pagka meron kang peace of God, even the whole environment provokes you to be violent, nakuha mo pa rin magpatawad, forgive. At alam mo, yung peace of God, mararamdaman mo yan, i-release ka ng Panginoon. Magkakaroon ka ng yung katiwasayan, yung peace in your heart. Peace in your heart. And then, maniwala ka sa akin, magbubukas ang pintuan ng langit sa iyong mga panalangin.
And whatever you ask in prayer, believe that you will receive. Amen.